Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Una po sa lahat ay gusto ko pong kunin ang pagkakataong ito pong magpasalamat po sa Office of the Provincial Agriculturist at kami po sa Micastra Integrated Farm ay naimbitahan po dito upang makapagbahagi po sa inyo ng konting kaalaman. Sana po ay meron kayong mapulot po sa amin kahit papaano. Ano po? So, excited na po ba or gusto na umuwi? Parang medyo matagal na, no? Pero mahalaga po ito kasi dito po tayo magsisimula kung paano po tayo magkakaroon ng isang magandang market. Ano po? So, yan. Ang naatas po sa akin na i-discuss is yung training workshop on Lambanog marketing. Actually, hindi ko siya na magkaroon ng isang workshop. Pero meron po akong simpleng slide na inihanda para po sa inyo. Which is actually naman po ay na-discuss na rin kanina lahat, halos. Ang gagawin ko na lang, papasadahan ko na lang po na mabilisan pero yun po, para mas lalo po niyong maunawaan. So, magpapakilala po muna ako. Ako po si Astralet A. Marbella, Micastra Integrated Farm Owner, and Mi Valiente Lambanog Producer po. So, yun. Bali yung Mi Valiente po namin is na-ilink po namin sa agency po ng DTI, Department of Trade and Industry. And dati po kasi yung aming product is, ang pangalan niya is San Nicolas, purong lambanog. Ngayon po, anong pre-product development na po kami sa DTI, tinulungan po nila kami. Nag-come up po kami sa isang brand at yun po ay tinawag namin Mi Valiente. Na ibig sabihin po ay strong or matapang. Which is, kinalay ko rin po dun sa aking asawa kasi siya po talaga ang nag-put up ng business na lambanog. At sa kasawiang palad po, hindi po siya hinabaan ng buhay ng Panginoon. Ano po? Gayon pa man po, nandito po ako at pinagpapatuloy ko po yung kanyang mga nasimulan. Kasi sayang naman po yung industriya po natin sa niyog, lalong-lalo na po sa lambanog is talagang marami pong opportunities and endless possibilities na pwede po nating pagkakitaan siya. At nasa sa atin na lang po yun kung paano po natin siya ima-market. Kaya po ngayon, magkakaroon nga tayo ng market matching. Ano po? So, ayan. Wait lang. What is market matching? Ano nga po ba ang ibig sabihin ng market matching? Any idea po ng nabanggit na po sa atin kanina. Ano po? Ang dami ng pagpapaliwanag tungkol sa market matching. So, ano po yun? Pagmamatch man ng mga product. Opo. Tawa po So, hahanap po tayo ng ating makakamatch para po ipakilala yung ating produkto at sila po yung kukuha sa atin or bibili yung ating produkto para po ma-market din po. Ano po? The process of identifying, connecting the right products with appropriate markets or customers. So, in general naman po ito, nasa pangkalahatan. Kahit sino naman po siguro sa atin, ayaw po natin mapunta tayo sa maling tao. Dapat po ang puntahan natin is yung kung saan po tayo nararapat. Ano po? Sa amin nga po, katulad nun, inililink po namin siya sa iba't ibang departamento po nating gobyerno. Katulad po ng DTI, DOST, yan. Tumutulong din po kasi sila sa mga product development. And yung pag-a-analyze po ng mismong produkto. Kayo po ba sa, ano nga po pangalan? Yung product po na nalang meron na po ba kayong SOP or yung pang standard operating procedure na sinusunod? Meron na po. Ay di mas maganda po kasi yun po talaga ang unang-unang kailangan natin sa ating produkto. Para po, ano pong kahalagahan nun? Opo, yung quality po, hindi po siya pabago-bago or naiiba. Halimbawa, yung pong kulay ng lambanog natin is pure, clear, na transparent na ganito. Minsan lalabas siya ng asul, or minsan lalabas po siya ng cloudy. Naiiba po, kasi pagka hindi siya yung pare-parehas ang pag-produce, merong pagbabago doon po sa kalidad ng produkto.
So, yun po. Ano pa? It involves a strategic approach to ensure that products meet the specific demands and preferences of target markets and maximizing sales opportunities and achieving business objectives. So, pag, halimbawa, nagtayo po tayo ng ating, iniisip natin yung enterprise po natin, halimbawa po Islam Banong, ano po? Kailangan meron tayong, ano po ba yung objective natin? Ano po yung goal natin or yung mission po natin na gusto nating ma-achieve or gusto nating marating? Meron po ba? Dapat meron. Kasi mahirap po pag wala tayong sinusundan na guide. Medyo maliligaw tayo. Dapat meron tayong isang sinusundan na guide. Ano po yung ating mission? Ang sa amin po ay maging producer kahit Locally po. Locally po muna. Maging isang bago ka mag-import, bago ka mag-import. yes po. Tama, may point po si Sir. Bago po tayo mag-export or lumabas po sa ating sariling bansa, syempre kailangan pag-ayusin po muna natin dito sa atin. Locally, magsimula po tayo dito sa ating mismong lugar, Katanawan. Sa ngayon po ba, ilan na po yung napoproduce natin na lambanog? Kailangan po kami ng 300 liters a month. Sa galon po, ilan yun? 300 divided by 15. Ay, 4 pala. 82 gallons a month. Malakas na po yun or average lang? Huwag po yun ng Pinakang mahina. Mahina po. 82 divided by 4. Sa isang linggo po ay nahirapan ako sa mata. Compute nga. Ha? 20. Oo. Sa average, pagpalagay na po natin na 20 gallons a week. 20 gallons a week. So, medyo minimum yun medyo mahina pa po. Kung kasi i-market po natin na hanapan natin ng institutional buyers, usually kasi in volume po yung hinahanap nila. So, dapat mas mapalakas pa po natin yung ating produce. Kaya po nasa minimum production kami. Kasi pagkakita ng kontrata sa buyer, ay kada produce may siyang gastos yung magawa ko. Kaya ako dahil nag-umpisa, binibigay ko yung system. Pero sa ngayon po, kung sadya naman meron, sa sadya ko naman Igagapang naman po. kaya kong siyempre. May point naman si Sir, sa kahit ano pong negosyo, pag nagsisimula po talagang hindi pa po natin agad maibabalik yung ating investment. Meron pong time of, o yung tinatawag nga nating ROI, return of investment. Hindi po siya agad-agad. Kumbaga, sa una talaga pong magsasakripisyo po muna tayo. Parang pansamantala lang sa una lang. Pero po pag nagdire-diretso na siya, doon yung po makikita na ayos pala, okay pala siya. Sa una talagang ganun po, mahirap talaga pag nagsisimula. Naiintindihan ko po si Sir kasi mahirap, pinagdaanan din po namin sa amin yun nung mag-asawa kami na nagsimula ng lambanog. Opo, actually, malaki po ang kapital, puhunan po para sa pagtatayo or akyat ng mga kawayan. Pagpupundar, sabi nga nila, pundar ang tawag. Po, Sir? Yun, sa kawayan na kawayan pa lang, at saka yung mga gamit, at yung mismong labor po sa pag-akyat ng, opo, talagang, depende pa po yun kung ilang puno po ang ipapagawa ninyo. Po? Tapos, yung pang mga akyat, yung mga ngarit, po? Opo, tama. Kada kibot po ay may halaga. Pera po ang katapat. Po? Pero sa una lang naman yun, ganun po talaga.
talagang magsasakripisyo muna tayo sa una para sa kasunod, aani naman po tayo. Ano pa? Dapat yun may objective tayo para may sinusundan tayo. Ano po bang objectives? Locally lang. Pero pag tagal po, pinaplano nyo rin syempre na makalabas po ng kung papalarin. Opo. Opo. Kaya lang marami din pong mga kaakibat na ano yun, na kasama. Ngayon po ba meron na po kayong mga papel? Meron na po kayong like LTO or FDA? Wala pa din po. Kasi, pero yung pong, ang tawag dyan, facility po. Meron na. Asa na po kayo dun sa status ng, ng pagpapapel? Yung sa LTO, FDA, wala pa? Wala pa. Pero yung pong facility ay, hindi ko pa kasi nakikita yung facility. Kung, 80% na okay naman po talaga siya. Yung sunod po sa sa requirement ng FDA. Hindi pa. Pansamantala pa lang. So babaguhin pa rin po sa kasunod na panahon. So yun, wag po muna kayong ma-discourage kasi nagsisimula pa naman. Pag tagal-tagal po niyan at kumikita naman at dire-diretso, pasasaan po at makakarating din kayo dun sa magkakaroon na ng Kami din po kasi medyo pero yung on process na kami. Nagsisimula na kami sa papel. Katulong din po namin ang DOST Gawa ng yung pong produkto, napatas nyo na din po ba yung sa inyo? Yung analysis ng methanol, ethanol? Wala pa din po. Pwede po kayong, ibigyan ko na rin kayo ng tip, pwede nyo po siyang ilapit, sa DOST para humingi po ng tulong. Kaya lang kayo po ang gagasto sa pagpapatest, hindi po nila sagot. Kumbaga, ang tawag dyan, i-guide nila kayo, tutulungan po nila kayo step by step yung process kung paano po ang gagawin para po magtuloy-tuloy. Ano po? Ano pa yung sa market matching natin? In the context of the coconut industry, market matching is crucial for successful marketing and selling coconut byproducts. So yun nga po, napakahalaga at napaka-importante po ng market matching natin. Kahit, sabi nga ni Sir kanina, kahit gaano kaganda o ka-quality yung produkto mo, kung wala ka namang market, andyan lang yan, nakatenga. Sayang naman yung ating mga ipinuhunan na nakastock lang po yung ating pera doon at saka yung ating lahat ng effort. So, dapat meron talaga, naglalaro siya isang napaka-importante at mahalagang parte po ang market matching. So, yun po. So, ano po ba ang kailangan natin pag nagma-market matching tayo? Kailangan po natin saliksik, market research. Ano po ang kailangan natin isaliksik? Sabi po dito, analyzing market demand. So, yun. Hindi man po ba ng banog? Sabi nga ni Sir kanina, lahat ay manginginom. Pag masaya, iinom. Pag malungkot, iinom. Kapag ka nagkita-kita, iinom. So, lagi pong kasama na po yan sa ating mga Pilipino sa pang-araw-araw na buhay ang pag-inom. So, yun. So, meron talagang demand. Kasi dito po ba sa inyo, meron na po kayong dinadalhan? Or sa panahon ngayon, meron po? Sa amin kasi, ma-share ko lang, kulang talaga. Locally pa lang po yun, pero hindi po masyadong kinukulang na pag ilalabas na po ang lambanog. So kaya po, sa amin, sa May Castra, naghahanap din po ako na pwede kong pag-outsourcean ng lambanog or pwede pong coconut sap din, tuba. Pwede din po yun. Tuba or lambanog. Okay po. So, so, lambanog po. Medyo risky din po kasi pwede nang umasin katagalan. Basta ma'am, tumatawag pa kami ng distrito para magdala ng putok ng product na ako. Pero kung meron naman dito sa distrito, Oo nga, kasi hindi
hindi na po kayo lalayo, yung transportation ano nyo, Sayang po. Dapat kita na naman. yung po bang last time, nabalitaan ko lang ha, yung pong last time ay dinala nyo po ay sa Candelaria? Bulong nyo nga po sa akin. Pagkano po sa inyo kinuha? Pwede ko malaman? O mamaya na lang sa ano. Oo. Kasi baka, Baka hindi ko niya mga rin. baka awayin kayo ng mga ano. Ba't ganun ang presyo, ano? Sige po. Pag-usapan po natin mamaya. Kung malay nyo naman po magkakaigi po tayo. Kami po as institutional buyers, kung magkakasundo po tayo sa quality, sa presyo, at yung terms po ng payment, mas maganda, hindi na po kayo lalayo, at hindi na po kayo maghahanap pa. Kasi andyan lang naman ilang bayan lang. Ilang minuto, 30 minutes away po siguro, pa Makalelon from Katanawan, kaya. So malapit lang po, 30 minutes. Ayun. Ano pa po ang kailangan natin? Bukod po sa demand, market demand. Identifying potential buyers and partners. So ito na nga po yun. Nakakita na po kayo. Sino po kaya? Ayun. Siyempre, kailangan natin identify kung sino yung pwede nating pagbentahan at mga potential buyers. Kasunod po, understanding market trends and consumer preferences. So, lagi po tayong susunod kung ano yung uso. Hindi tayo pwedeng ma-stuck na lang kung ano po yung kinasanayan natin. Kasi po laging nag-evolve Pagtagal, may mga bago na, may mga uso. So, kailangan po tayong sumabay. Kung hindi, ano po mangyayari pag di po tayo sumabay? Maiiwan po tayo. Ayaw naman po natin na maiwan, Ayan. Punta tayo dito. Ano pa po ba yung mga importance of market matching in coconut industry? Napakadami pong importance ng ating market matching. Sabi dito, improve planning. So, mas lalo nating pinagbubuti yung pagpaplano natin. Kung paano natin mas lalong mapapaganda yung produkto. Ano pa yung mga pinaplano natin? Yung ma-hit nyo po yung mga target nyo na kung halimbawa ngayon, ganito lang yung sales ninyo, after 2 or 5 years, dapat doble na or triple na yung ating sales. Mga ganun po ba? So, syempre, dapat hindi tayo titigil lang na hanggang ganito lang tayo. Syempre, mangangarap po tayo. At pag dun sa pangangarap natin na yun, lakihan na natin, wala namang bayad para mas lalo po tayong ma-challenge na abutin or mas lalo nating pagsumikapan na ma-reach natin yung ating goal or target. So enhance relationship. O halimbawa po, nakahanap na kayo ng ka-market matching. Ano pong dapat gawin? So kailangan mag-build po ng magandang relationship. Para, ano pong advantage nun pag may magandang samahan? Opo, madali po ang usap. Wala nang maraming madali ang usap. Opo. Iba-iba po. Yung pating magandang pagsasama, nagsasama daw po ng matagal. In general naman po yan, kahit saan. And next po is quality assurance. Ano po yung quality assurance? Nakakasigurado ka sa quality ng product. Opo. Kailangan po, pangalagaan din po natin yung kalidad ng ating mga produkto. Kasi bakit? Kung pangit po ba, uulit pa ba sa atin yung ating sinusuplayan? Siyempre, hindi na po kasi madadala. Sa una maganda, tapos sa kasunod ay hindi na po babalik yung ating client. Kasunod po, market diversification. Ano pong ibig sabihin ng market diversification? Ngayon po, puro lang po yung ibinebenta nyo. Nag-i-aim din po ba kayo na gumawa ng flavored or may mga infusions? Sa kasunod po.
Mhm. Mhm. Maganda din po kasi yung may ini-innovate din natin yung product natin kasi para hindi po boring. Yung, alam niyo yun, may mga iba-iba po kasi tayong customer or yung mga preferences nila na merong may gustong puro, matapang, merong gusto naman medyo light na may flavor. So yun po. Maganda rin po yung may mga variants tayo na nabubuo. Pero later on siguro yun kasi ano muna natin yung kung ano yung meron po tayo ngayon. Paghuhusayin po muna natin yung puro, ano po? Kasunod po natin is competitive advantage. So, paano po ba tayo magkakaroon ng competitive advantage? Yung kailangan na gas supply. O? So, dapat kalaban-laban yung ating no? Sa anong paraan po? Tayo magiging competitive. Pagandahan, Quality, ano pa po? Maayos po yan yun. Malinis, maayos. Ano pa po? Mura. Sa presyo po, hindi naman kailangan mura or tatapatan natin ng pabababain natin yung presyo natin. Dapat po nagko-costing din tayo. Basta maganda ang kalidad. Opo, hindi po, halimbawa, si Kalaban is 380. Ay, 350 lang tayo para dito sa atin. Hindi naman po. Mas maganda pong magko-costing tayo para naman alam din natin na hindi tayo malulugi. Baka sumabay lang tayo sa presyo tapos talo pala. Hindi naman mabinta. Opo, tapos hindi din mabebenta. Tapos, di ba, sino pong talo doon? Kayo din po. Ano? So, dapat nag-costing kayo, pero kalaban-laban din yung presyo. Ano po? Ang dami nga po ngayon lang balog na lumalabas, mga mura, pero tinatangkilik po siya sa merkado. Opo. Biruin mo yung 180 per gallon. Maniniwala po ba kayo na lambanog talaga yun? Diba? Sa atin pong mga nagpo-produce, alam po natin na hindi yung puro lambanog. May halo na po yun. So yun po yung natin, oo, yun ang banta din sa atin. Pero doon din tayo mas angat. Kasi yung product natin, puro po, walang halong ka-etchosan. Yan. So, kailangan quality, yung price din, at maganda din po sana yung packaging. Kung talagang mag-ano kayo yung magbebenta kayo, lalabas nyo sa market, dapat maganda rin po yung label and packaging. May pangalan na po ba? Yun lang ba? No? Wala pa. Ano pong pangalan? El General. Wow. El Valiente. Sa amin po may Valiente. Sa inyo po ay? El General. El General. Tapa nga. Pero na, ang ganda ng pangalan mo. Pero ano po, napacheck nyo na po yan? Hindi mo po, iba. Opo. Iba pa rin naman sa dati pa. Opo. Mabuti din po ipacheck nyo sa IPO ba yan? Kasi po kung may katulad siya o mayroon na pong ganyan, hindi nyo po siya magagamit din. Opo. Kailangan para po hindi kayo maunahan sa pangalan, ipacheck nyo na po at ipapangalan nyo na sa inyo para makuha nyo po yung brand name. Yun. Sa DTI po yan. Ano pa ang kasunod natin? Sustainable growth. Paano ba tayo magkakaroon ng sustainable growth? Yung pagpuproduce po natin dapat dire-diretso. Ano po? Hindi lang pansamantala, hindi lang po para sa ngayong araw mo to or bukas. Kailangan po yung ating for long term po ang ating production. Hindi po yung madami ngayon tayo. Bukas wala, pahinga muna. Opo. Bawa po na yan naman po yung nai-stock po yan. Kahit sa mga tawag, sira na po lang. Para mag-ulang po. Oo. Maganda lang po sa alak, habang tumatagal, mas lalong sumasarap. Ano po? Kaya lang mahirap lang kung i-stock natin, nandun din yung pera natin. Ano po? Kailangan natin i-market. So yun po, kailangan dire-diretso po ang pagpuproduce at hindi po tayo patay buhay. Effective techniques and strategies. Konti na lang po ito ha. Mainip na ba kayo? Networking and building relationships, nabanggit ko na kanina. Participating in trade shows and exhibitions. Ako po i-share ko lang din. Sa
ng pabigay or para po matikman ba? At saka kung saan siya makarating. Pag nalasahan po kasi yun kumakalat na no? Yung word of mouth na, ay masarap, quality yung lambanog nila, ganyan. So wag po tayong manghinayang kung minsan po may nanghingi po sa atin ng walang bayad na ipapatikim sa kanila or gustong ipatry para mas madali pong makilala. Gayun din po yung pagsali po sa mga trade shows and exhibitions. So sa DTI din po, si DTI tumutulong po sa amin for mag-display po sa mga fair trade fair and exhibitions. Yung po kasing aming ni Valiente ay yan. Actually, meron pa po siyang box, pero hindi pa ako nagpapagawa kasi hinihintay ko yung yung mismong tawag dyan, LTO at saka FDA. Para isang printan na lang po. Mahirap po kasi magpa-print ng, hindi kasi pwedeng magpa-print ng isa-isa. Maramihan po talaga, 1,000 ganyan. Sayang naman po kung uulitin na naman, tapos walang papabago na naman. So yan po. Yan po product na yan ay product development po ng DTI sa One Town, One Project po. Dinabanggit ni Sir kanina. Pwede niyo din po siyang isali doon. Dati hindi po ganyan ang itsura niya. Para lang siyang simpleng label lang. Pero ngayon po, kita na. Ganda, no? Pwede na siyang export quality na. Ano po? Lalo na kung meron na yung box po. Ang ganda rin yung box niya. Yan po. Ngayon po, binebenta namin siya for 550 pesos. Opo, kasi level up na po siya. Hindi na siya yung sa galon. Ano po? Level up na siya. At pag naman po may mga lumalapit sa amin, halimbawa katulad po nila, sa amin sa LGU, sa OMA, sa OPA, at ibang totoken nila, binibigyan ko naman sila ng discount. Parang na rin, tulong na din po. Para hindi po, 750 ml lang po yan. Hindi pa po masyadong mailabas, pero pag may naghahanap po, opo, hindi kasi mahirap walang hinihintay ko po yung papel. Yan po. Ganda, no? Kaya yung pong inyong lambanog, sana ay i-process nyo na rin yung pangalan, yung brand po. Saka packaging, label and packaging kasi. Yan. In the world of coconuts, potentials are endless and opportunities are abundant. Totoo po yun, sabi nga yung coconut tree is tree of life. Simula ugat hanggang dulo ng dahon, papakinabangan po natin. So marami pong potential. Pwede po talaga nating pagkakitaan. Ano po? Ayan po. Thank you po. Yun lamang po yung slide ko. At kung meron po kayong concern sa amin or pwede magtanong, may gusto po kayong mga itanong, meron po kaming email, megastrafarm@gmail.com, or pwede po kayong mag-message sa page namin, Megastra Integrated Farm. Thank you po. Castra. Workshop pa ba tayo? Sige ma'am. Nasaan na ate? Okay. Ay, okay. Ano ba ito? Matanggal. So, mag-usap po tayo mamaya. Baka tayo ay magkakasundo po. Hindi na kayo pupunta ng Candelaria? Sa Makalelo na lang? Opo, mahal talaga. Kaya nga po, buti kong laging ganun, po, may sasakyan or Upa ng upa. ako nagdadala din sa Candelaria. Baka nga parehas pa tayo ng dinadalahan. Sino ba yan? Igulong niya sa akin mamaya. Yan. Marami din sa akin pong nag-i-inquire. Meron nga sa akin nag-inquire 1,000 gallons a month. Pero hindi ko po inuuhan kasi baka ako ay mahirap nang umuo.
nang hindi ka sure na kakayanin mo na ibigay sa kanila. Baka mamaya ay mapahamak tayo. At maghanap ako ng lambanog ng karakaraka, mahirap po. Pero ngayon po, nagpo-produce kayo. Meron po. Ilan po ang stock nyo dyan? Madami, sir. Ilan po stock? Oh. Paano yun? Isinasama niyo po yung cost ng transpo nyo sa... Hindi. May kita naman. Hulaan ko, hindi ganun kataas yan. At ilang proof po ang hinihingi nila sa inyo? 80. That's sa 80. Kasi pag galon, magkano pong benta niyo per galon dito? Ngayon po namin sa pamilya ng 370. 370. Alam mo magkano galon ko? 350. Galon yun. Oo, yung 1 gallon talaga. Ang lalagyan nyo ay ano? Used or new? Bago? Ayan. Mag-try po tayo ng ng workshop, market matching workshop. Yan. Bumuo po tayo ng 5 grupo katulad nung kanina. 5. Sige po, 5 miyembro bawat group. 5 na naman. Meron po ba kayong mga papel? Kahit ano naman po pwede. Or dun sa kanina nyo. Low carb bars. Basta oral. Bawat grupo ay kailangan. Kahit po yung hindi sa lampano, pwede na kayo mag-join. Basta per group po ay 5. Madami kami. Puro 6 pin. So dun po sa bawat grupo, pag-usapan po ninyo kung ano po yung specific market segment nyo. Ano po ba yung specific market segment? Yun po yung inyong kung saan nyo po balak ibenta. So, pwedeng local bars. Kasi alak ito, ano po? Local bars, pwedeng restaurant, pwedeng tourism sector, or pwede ring export markets, or mga liquor shop. Yung mga tindahan po ng alak. Pwede din pong pasalubong area. Kung dun po sa hindi naglalambanog, yung pong sa Coco Sugar. So, manap po kayo ng inyong market segment. Bawat grupo ay kailangang alamin kung anong posibleng demand, kagustuhan, at ang mga posibleng maging competitors nito. So, magtatala po kayo dyan kung ano yung mga posibleng demand po. Or yung mga kagustuhan nila or demand. Na mga... So, isipin niyo po halimbawa meron kayong kalaban. Isipin niyo po kung ano yung mga iba't ibang demand ng mga kalaban na yun. So, pagkatapos po ninyo, maisa-isa yon yung mga posibleng demand or kagustuhan po ng bawat competitors, bumuo po ng isang marketing strategy. Kaugnay naman po sa presyo at kung paano po ipopromote. Paano nyo po ipopromote yung product ninyo? Yan ba ay mahal, mura, katamtaman lang? Saan nyo ipopromote? Yan ba ay ilalako nyo ng bahay-bahay? Or pwede nyo ipromote sa Facebook? Marketplace, pwede din sa TikTok. Saan pa? Wala man yata sa TikTok na yan. Shopee, Lazada. No. Pwede po yun dahil yan po yung trending ngayon sa online online shopping. And lastly po, pinakahuli, magtala po ng posibleng problemang kakaharapin at kung paano nyo po ito susolusyonan.
Kalma. After po noon ay pumili po kayo ng isang mag-represent sa inyo per group.